These are some of the achievements or the memories that I have created during this year. So, ayun guys, kahit 18 minutes, ito, just watch and share. Bye-bye! So, bago tayo magsimula, shoutout. So, hello guys! Back na tayo sa usapang basketball, and it is really shocking talaga na Jaylen Brown has been traded by the Celtics, lalo na he has spent almost 10 years with the team. It was a shocking trade. So, honest review ko doon, di ko gusto yung trade, and as well, hindi siya nakakatulong para mag-content sa next year's finals ng Celtics. Though, what I have seen in this trade is that the Celtics are clearly not just investing for their future, but they are also saving for more assets para makapag-trade pa sa better basketball star. So, ano nga ba yung ibig sabihin nito? Pag nakakuha sila ng more draft picks mula sa ibang team, example, yung team na yon which they traded for, kung humina yung team na yon at hindi mag-click yung following season sila, yung record ng team na yon mapapasa sa Celtics kasi yung Celtics yung may ownership ng draft picks na yon. So, gaano ba ka-importante yung draft picks sa history ng Celtics? Let us look back to the 2013 NBA draft na sobrang importante ng draft picks during that time, in which they let go of Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Terry, and many more for the aging Gerald Wallace and other NBA players na galing Brooklyn Nets. So, ano nga ba yung naging effect nitong trade na to? Ito yung trade na naging reason ba't napunta sa Celtics si Jaylen Brown. And it was really very beneficial for the team na once nag-acquire sila ng future draft picks, it led them to the future. It led them to the championship in 2024. Baka sa tingin ko lang, ito yung isa sa mga way para mag-build ng new contender yung Celtics, and without two high scoring and highest paid players, yung Celtics may iwasan nila makalagpas ng luxury tax. And ayun guys, that is my honest review, and thank you for listening. Kung may mga gusto tayong pag-usapan, paki-comment lang. Bye-bye!